Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Lagonoy sa probinsya ng Camarines. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa bayan ng Lagonoy. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 50. Sumama ang loob niya nung ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Sumamang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Lagonoy sa probinsya ng Camarines Sur. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Lagonoy nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Lagonoy. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 18 hanggang 11. Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan. Nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas, at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito'y ikinarga niya sa mga asno. Pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang paghahanda, ang dali-daling paghahanda ni Abigail nung mga kinakailangan ni David at ng kanyang mga kawal. Alam niyo po,
ang sinabi sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi niya sinabi kay Nabal na kanyang asawa. Hindi niya ipinaalam sapagkat katulad nga po nung naunang tinuran nung mga pastol kay Abigail, ang sabi nila, matigas po ulo ng asawa mo, hindi kami pakikinggan. Kaya ito yung ginawa ni Abigail. Siya yung naghanda ng mga pangangailangang 200 tinapay, alak 200 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal na sinangag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay na igos. Napakadami po nitong kanyang inihanda, at ito'y ipagkakaloob niya kina David. Napakahalaga na alam niyo po yung paghahandog, yung pagkakaloob ng regalo. Samantalang ito po, sabi nga nung iba, ginagamit na paraan para ipangsuhol ng mga wala sa katinuan, nung wala sa katwiran, na kanilang ginagamit na pamamaraan upang magsamantala sa iba. Pero sa katotohanan, ang pagkakaloob po ng regalo ay nakakapagpalubag ng kalooban para dun sa pinagkakalooban. Basta hindi ito ginagawa dahil gustong manlamang sa iba. Alam niyo po ito, napakahalaga na ipabatid. Naalala ko po, nung nakababata, meron akong kapatid na dapat honor student. Kasi bago pa yung graduation, sinasabi ng teacher, naku, napakagaling po ng anak niyo. Sabi ganyan. Ganito, ganyan. Kung ano na yung sinasabi. Pagdating ng graduation, nga. May natanggap naman siya. May mga special award siya na natanggap, pero hindi siya honor. Tapos malaman-laman nung nanay ko pagkatapos nung graduation, sabi daw nung isang nanay, nakatabi niya, sabi, kasi yung na-honor, nagbigay yun ng electric fan. Ang hinit kasi doon sa kwarto ng mga bata. Alam niyo po yung katotohanan na ang pagkakaloob ng regalo nakakapagdulot ng ah, advantage para doon sa nagkakaloob. Huwag naman po nating gamitin yung pagkakaloob ng mga regalo bilang pagsuhol para sa ating mga anak. Kasi ang pinakamainam pa rin na tanggapin ng ating mga anak, lalo na po yung mga nag-aaral, hindi dahil sa sila nanuhol, kung hindi dahil sa kanilang kagalingan. At alam niyo po sa kasalukuyan, nakatutuwa sapagkat yung ating pong sistema ng pag-aaral ay binibigyan ng mga estudyante ng pagkakataon na mag-excel. At sa ganitong paraan, sila po ay nabibigyang parangal. Alam niyo po, bilang isang guro, isa yan sa ikinagagalak ko na yung mga estudyante tumanggap ng kaloob, tumanggap ng recognition. Kasi isang katotohanan, may kausap po ako, sabi ko, yung isang kilalang tao ng Panginoon, sabi, narinig ko na kasi na napakadali daw magbigay ng papuri, napakadaling magbigay ng ah, kapagka may ginawa kang mabuti, naku talaga daw papupurihan ka niyan, 'no, itataas ang pangalan mo, masisiyahan ka. Alam niyo po, sa katotohanan naman sa mga pagpapagal, sa mga paggawa ng kalooban ng Panginoon, ako po'y naniniwala karapat-dapat ang mga naglilingkod sa Panginoon na kilalanin sa kanilang katapatan, sa kanilang kasipagan, sa kanilang pagmamahal sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. At bilang bahagi ito, dapat nating maunawaan na kapag ginaganap natin yung nais ng Panginoon sa kanyang pamamaraan, hindi lamang tayo yung
napapapurihan, di lamang nagiging masaya ang mga tao para sa atin. Higit sa lahat, ito ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ang tunay na nagkaloob nung lahat ng mayroon tayo. Nagagamit lang tayo ng Panginoon para tayo ay magtagumpay at maganap ang kanyang dakilang kaloob. Napakaganda po dun sa pagkakataon na sinabi na ang lahat ng ito'y ikinarga niya sa mga asno. Meron siyang pinaglagyan. Ano po? Pinaglaanan niya yung lahat ng kanyang ihahatid ni Abigail. Inihanda niya, no? Ikinarga niya. Pagkatapos sinabihan niya yung mga tauhan niya, mauna kayo sa akin. Susunod ako. Alam niyo po, dapat ito po isang napakalaking kaunawaan, katuruan na dapat nating mabatid na sadyang may mga pagkakataon na dapat hindi tayo yung laging nauuna. Ano po? Bigyan natin ng pagkakataon yung posibilidad na hindi, pauna naman natin yung iba. Ano naman, kung mauna sila, ano po, hindi, ma-enjoy nila, di ba po? At sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin kung paanong kinilala ni Abigail yung pangangailangan na may mauna sa kanya, na hindi agad siya. Ano po? Sabi niya, susunod ako. Alam niyo po, may mga pagkakataon na dapat, ito nga yung sinasabi ko, no, na nasanay kasi tayo na sinasabi, dapat ikaw ang laging nasa unahan. Ikaw dapat ang nag-cheer. Ikaw dapat ang nangunguna. Ikaw ang leader. Ikaw ang dapat na ganito. Ikaw ang dapat na ganyan. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na dapat ipinapauna natin yung iba. At sa ganitong paraan, nabibigyang halaga din. Hindi naman tayo namemenos, ano po, hindi yung trabaho natin nababaliwala. Bagkus, kinikilala din natin na merong nauuna sa atin. Na may mga tao tayong kasama. Hindi tayo nag-iisa sa pagganap ng kung ano yung kinakailangan. Alam niyo po, ito ay isang katuruan na medyo nung tinanggap ko sa Panginoon, sabi ko, kasi ako lang naman gumagawa, no? Alam niyo, nagdahilan talaga ako sa Panginoon. Kasi Lord, ako lang naman nagtatrabaho ng ganito, ako lang gumagawa ng ganito, ako lang gumagawa ng ganyan. Parang sinasabi ko sa Panginoon na, hindi, deserve ko lahat ng praises para dito, no? Na hindi tama, na hindi marapat, mga kapatid. Kasi, may mga katulong tayo, may mga katuwang tayo, may mga kapatid tayo na kumikilos din, no? Na nakakaisa natin, nakakasama natin para sa pagganap ng kalooban ng Diyos. At hindi para tayo mawala ng loob, hindi para tayo 'di ba po, na ano yun, lagi na lang tayo. Mga kapatid, ako po'y nananalig na sa pagkakataong ito, sinasabi sa atin ng Panginoon yung katotohanan, pagbigyan naman natin yung iba. Kung meron po, ako, hindi ko po wala po akong kaalaman patungkol sa inyong kalagayan, ano po. Pero ang aking kaisipan, ang Panginoon ang nangungusap nito, ang nagsasabi nito sa atin. Kung meron tayong mga ginaganap na kailangan nating ipagpatuloy, ipagkatiwala sa iba, huwag tayong matakot. No, naalala ko yung isang pagkakataon na merong ah, naglilingkod ako sa Panginoon tapos merong isang kapatid na sabi niya, dapat ikaw na talaga yung isusunod ko dun sa posisyon. Sa isip-isip ko naman, kahit naman hindi mo naman ibigay sa akin yun, ginagawa ko na naman yung trabaho at balewala sa akin ang posisyon. Alam niyo po, ayan po natutunan ko
mula sa isang lingkod ng Panginoon ano po, na hindi mahalaga ang titulo, higit sa lahat yung trabaho. Kasi dun tayo itinalaga ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing balewalain yung trabaho, balewalain yung titulo. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ano po? Ang sinasabi ko, huwag nating bigyan ng higit na pahalaga ang mga titulo kisa dun sa responsibilidad na talagang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong paraan, kapag sinunod natin, ginawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, isang kasiguraduhan, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. At sa ating pagganap ng nais ng kalooban ng ating Diyos na buhay, tunay tayo magtatagumpay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam na ang inyong salita ay patuloy na nagkakaloob ng pagkakataon sa amin upang mabatid ang inyong dakilang kalooban. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pagkatunay ang iyong pagsama ang aming nararanasan sa ganitong paraan, Amang Diyos, tunay hindi yung aming sariling kagustuhan ang aming nais na Lord God, ipagmalaki sa pagkatunay sa aming mga sarili, kami po ay walang magagawa. Pero kami po ay nagtitiwala sa iyong kakayahan na aming magaganap ang inyong ipinagkatiwalang responsibilidad sa amin. Kaya't ang aming hiling, Panginoon, kami po ay tulungan mo, gabayan mo, at kami patuloy na pagkalooban mo ng pagkakataon para kami lumakad sa iyong dakilang kalooban. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig, Panginoon, masusunod namin at matutupad ang iyong naisin. Maraming salamat po, Amang Diyos. At kami patuloy na dumadalangin. Lord, kami ihatid mo sa pagsunod sa iyong naisin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Lagonoy sa probinsya ng Camarines Sur, ang aming panalangin. Lord, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Lagonoy ay patuloy na maitatag sa pagkakaisa, sa unawaan, sa pagmamahalan. At sa pangalan ni Jesus, iling namin ang pangunguna ng iyong Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Laguna. And we declare the fire of revival na dadaloy sa Laguna sapagkat sa altar ng aming Panginoong Hesus ay makapaghahandog ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Lord, aming dalangin na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, pati kumilos ka po ng may kapangyarihan sa mga bayang ito. Hayaan mo, Panginoon, na magtagumpay ang mga lugar na ito sa pagsunod at pagsasakatuparan ng inyong ipinagkaloob sa kanila. Dasal din namin ang kaunlaran at hayaan yung dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Panalangin namin, Panginoon, ang aming bayan ay patuloy na makaganap doon sa tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America West in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay. Mag-ingat, magbantay, at patuloy na magkaloob ng apoy ng pagnanasa na maipahayag ang iyong salita saan mo man sila dalhin. Gayun din po yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila, Panginoon, ay makalakad sa iyong dakilang kalooban sa pagpapahayag sa mga bansa na iyong pinagdalahan. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte,
sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. Lord, kami nananalig ang dakilang pagkatakot sa iyo, ang tunay na matatagpuan sa aming bayan. At ang aming panalangin ng lahat ng kasinungalingan na itinago ng kaaway ay tunay na malantad sa pangalan ni Jesus. At ang iyong katwiran ang tunay na magkaroon ng kaganapan. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na iyong ninanais na mag-apoy para sa revival, Lord God, ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito at dasal namin ng iyong mga lingkod, ang mga iglesia sa mga bayang ito, Panginoon, ay mag-apoy sa kapangyarihan na nagmumula sa iyo. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. As we also pray, Panginoon, for the fire of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, North Korea, sa Russia, sa Brazil, at sa Amerika. Lord, dasal din po namin ang kapayapaan sa bansang Israel. Kami po'y nananalig tunay. Pinagkaloob mo ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yaan niyo pong salitain ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this to house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.